lupang sinakop nila, no, papuntang lupang pangako. Ang pagtututukan lang po natin ng pansin ay yung sinabi niya, no, particularly in verse 26 to 28. Actually, yung scripture reading po dapat 1 to 28. No, kaya lang, syempre, parang mukhang medyo mahaba-haba naman, nakakaya naman doon sa magbabasa. Kaya sabi namin ni Pastor Marlon, nagkamak na kami sa gantong versikulo. Bago po tayo mag-umpisa, meron po akong tanong sa inyo. Bago tayo mag-umpisa, magtatanong muna ako. Sa pagkakaalam po natin na the love of our Lord is unconditional. Tama po ba? Alam natin yan, na kahit hindi natin mahal si Lord, mahal tayo ni Lord. Tama? And how about the blessing of our Lord? Is it conditional or unconditional? Ang blessing po ba ni Lord, conditional or unconditional? Mamaya po malalaman natin yan. Habang nakaupo kayo dyan, pagbulan-bulayan niyo po yung blessing ba ni Lord ay conditional o unconditional. Bago po tayo mag-umpisa, let's bow our head and let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong walang pumpay na pag-ibig, sa tunay na paggabay sa amin na kami po ay nakarating sa lugar na ito, Panginoon, upang kami po ay manambahan, makinig na yung salita, Panginoon. At salamat po sa iyong salita na pagbubulay-bulayan namin ngayong umaga. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maintindihan nito, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong kapal lingkod bilang isang daluyan ng pagpapala. Nawa po, Panginoon, ang aking kahinaan ay hindi nila makita, Panginoon. Bagkus ang kalakasan na nagmumula sa iyo at ang talino na nanggagaling sa iyo at karunungan na ikaw ang nagbigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang humpay na pag-ibig. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po bang ibig sabihin ng conditional? Yan. Ano po ang ibig sabihin ng conditional? Sabi po, subject to implying or dependent upon a condition. Yan po yung conditional. May condition. Ang unconditional naman, having no exceptions or restriction, or make it simple na sinasabi natin, ang conditional means no condition. Yan po, yung pagkakaiba ng conditional at unconditional. So again, ang blessing ba ni Lord, conditional or unconditional? So mga kapatid, ang mensahe po natin ngayong umaga ay mamamagatan natin, the blessing is conditional. And of course, is a choice. The blessing is conditional and of course, is a choice. Ano ang pakiramdam na hindi nasusunod? Taas ang kamay ng mga magulang dyan. Pag sinabing, pag yung anak mo inutusan mo, tapos hindi nasusunod, ano ang pakiramdam? Pag inutusan mo, ang sagot sa'yo, Mama, wait lang. Ano ang pakiramdam? Mamaya, wait lang, nagtitiktok pa ako. Ano kaya ang pakiramdam pag hindi nasusunod? Masakit na. Parang minsan napipil natin na nadi-disrespect tayo ng ating mga anak. Kung ikaw ay may matagal nang pinagpipray at hindi na binibigay ni at hindi pa binibigay ni Lord, anong pakiramdam natin? Na minsan meron tayong mga pinagpipray na hindi pa pinagkakalap ni Lord. Minsan nakakatawa, no? Nakakapanghina ng kalooban. Lord, pahingi naman akong kotse. Specific, nangingi ka ng kotse. Lord, matagal na ako nagpipray. 10 years ago pa, nangihingi ako sa iyo ng kotse. Ang tanong, marunong ka ba mag-drive? Kaya pala na hindi binibigay ni Lord. Minsan nakakataon, pag meron tayong pinagpipray na ang pakiramdam natin, hindi natin binibigay ni Lord. Pero dahil sa naniniwala tayo mga Kristiyano tayo, tapos alam naman natin na yung sagot sa panalangin natin ay merong tatlong kasagutan yan. Oo, hindi, at saka wait lang. No? Yung wait lang na yun ay sinasabing magantay ka. No, pwedeng hindi pa ngayon yung tamang panahon. Pero ang tanong, kung hindi kaya natin nasusunod ang Diyos, ano kaya ang pakiramdam ng Diyos? Ayan, yan tayo papasok sa Diyos. No? Masakit bilang isang magulang na hindi nasusunod ng anak. Paano pa kaya yung pakiramdam ng Diyos? Masakit kaya? Paano
ng blessing ni Lord? Yan, para maramdaman natin ang blessing ni Lord, kailangan natin simulan. Paano ba natin malalaman kung nasusunod natin ang Diyos? Ayan, paano kaya natin malalaman kung nasusunod natin ang Diyos? Meron pong tatlong punto yan kung paano natin malalaman kung nasusunod ba natin ang Diyos. Una po, iniibig siya ng tapat. Yan po yung unang punto. Hindi dahil sa unconditional ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay wala na tayong gagawin. Hindi porket mahal naman tayo ni Lord, kahit hindi na natin siya mahalin kailangan hindi na natin siya mahalin. Kahit mahal tayo ni Lord, may kailangan tayong gawin. Kahit sinasabi niya na mahal tayo ng Diyos, kahit hindi natin siya mahal, nais pa rin po ng Diyos na makita na iniibig natin siya ng tapat. Tama? Ano ba sabi sa Mateo chapter 22, verse 37 to 39? Ano sabi yan? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa ng buong pag-iisip. Ito ang dakilang pangunahing utos. So, utos ng Panginoon na mahalin natin siya ng buong tapat. Malalaman natin na nasusunod na natin ang Diyos kung isa sa ginagawa natin ay minamahal pa rin natin siya ng tapat. Kahit minsan nagtatampo tayo kay Lord, kahit minsan meron tayong pinagpipray na hindi niya binibigay, huwag natin alisin na mahalin natin ang ating Panginoon ng buong tapat. Ganon din, pag sinabi natin mahal natin ang Diyos, dapat sinusunod natin siya. Ang pagsunod po natin sa Panginoon ay isang patunay na mahal natin ang ating Diyos. Ayan po ba? So dapat iniibig natin siya ng tapat. Pangalawa, sinusundan ang kanyang landas. Ano pong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin niya, kailangan ba magpakapako ka rin sa cross? No, dahil sinusundan ang kanyang landas. Kailangan ba magpagupit ka rin dyan sa kalsada? Habang kasan-kasan natin yung mabigat na cross? Hindi po ganun. Hindi na natin kailangan gawin yon para patunayan na sinusunod natin ang ating Panginoon. Isa po sa I am statement ng ating Panginoon ay I am the way, the truth, and the life. So, ibig sabihin niyan, siya ang daan ng landas na kailangan natin. Landas na patungo sa karya ng langit. Landas na kailangan ng pananampalataya. Ano karugtong ng statement na yon? And no one comes to the Father except through me. Diyan po sa statement na yan, wala na tayong dapat ipaglaban at question. Wala na tayong dapat ipaglaban dyan. Ang landas na kasama ang Panginoon ay ang landas na maliwanag. So meaning, pag sinabi natin maliwanag na makakagalaw tayo ng maayos, hindi limited yung kilos natin, hindi tayo pwedeng matisod, hindi tayo matitisod kasi maliwanag, nakikita natin yung ginagawa natin. So meaning, kapag sinusundan natin ang kanyang landas, hindi tayo matitisod. Ang taong madalas matisod ay yung taong malayo sa ating Panginoon. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Ang landas na kasama ang Panginoon ay isang katulong natin para hindi tayo matisod, lalo-lalo na po sa panahon ngayon. Sa temptation sa labas, sa mundo, sa makasalanang mundo, napakadaling magkasala. Kaya kung malayo tayo at wala tayo sa landas ng Panginoon, matitisod at matitisod talaga tayo. And pangatlo po, para malaman natin kung nasusunod na natin ang Diyos, kailangan nananatili tayo sa Kanya. Napakaganda ng awitin kanina. So, kung ihimay-himay nyo yung lyrics ng still na Tagalog, nakakaiyak. Ang tanong, nananatili ba tayo sa Kanya? May mga nagsasabi na having Jesus to our life is easy as to do. Madali lang. Maramdaman natin si Lord. Pero yung manatili sa Kanya ay isang napakahirap na gawain. Ako po, basically naniniwala ko. The more na nananatili ka kay Kristo, the more na babatuhin ka ng kaaway. Huwag po kayong magtaka
binabato po kayo ng kahit na anong pagsubok sa buhay. Magtaka po kayo pag hindi na kayo binabato ng pagsubok. At hindi na kayo binabato ng kaaway. Ibig sabihin, pagmamayari kayo ni Satan. Pag binabato po tayo ng kahit na anong problema, ibig sabihin, hawak tayo ni Lord. Nasa Kanya tayo. Ang tanong, mahirap bang manatili sa Panginoon? Mahirap bang manatilihin si Kristo sa ating puso? Pwede masabi natin, oo. Kasi pag ikaw ay tunay o ganap ng Kristiyano, marami kang nakasanayan na ginagawa noon na hindi mo na pwedeng gawin ngayon. Kung dati, bote lang ng 2 alak yung nandiyan sa table mo, ngayon, syempre, hindi mo na pwedeng gawin yan. No, ang nakalagay dyan, Biblia, tsaka yun talagang magpapalago ng iyong spiritual na buhay. Mahirap manatili kay Kristo, pero masarap manatili kay Kristo. Mahirap kasi pakiramdam natin, marami tayong kaaway. Marami tayong kaaway kasi kahit yung mga taong malapit sa atin na hindi naniniwala sa ating Panginoon ay sasama ang loob sa iyo. Ano ba yan? Arang-lingguling ko ka na lang nagsisimba. Wala kang absent sa simbahan mo na yan Hindi ka na namin nakakasama. Lalo na yung mga tropa mong panay gala. Panay gala yung gala ng gala ba? Ano ba pre? Hindi ka na namin nakakasama. Wala kaya kang absent sa simbahan mo na yan. Meron ka ng small group, meron ka pang Saturday school, meron ka pang Sunday worship. Mahirap. Kung susubukan natin, talaga napakahirap. Pero masarap. Masarap manatili sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko sa 1 chapter 15 verse 4, at sabi niya ito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Nasubukan nyo na bang magtanggal ng sanga sa puno? Namatay ba yun? Nabuhay? Mamatay, siyempre. Tayo po bilang isang Kristiyano, ganun din. Pag umalis tayo sa puno, ang ating Panginoong Jesucristo, mamamatay tayo. Not literally, napatay ang ating spiritual na buhay. Ay, ang ating physical body. But patay po yung ating spiritual na buhay. Yung sinasabi po yan na bunga sa talata na yan, pwedeng sabihin natin na yan na blessing. Amen po ba? So very relevant sa topic po natin ngayon. Mawawala yung ating mga blessing na natatanggap kung tayo ay pipiliting lumayo sa atin. At kung bibigyan natin halaga o lalim ang talata na binasa kanina, makikita natin na mayroong 2 landas na pwede natin tahakin. 2 landas na pwede natin tahakin. Ito po yung blessing or curse. Pagpapala or sumpa. Biyaya or sumpa. And pag-uusapan muna natin ang landas ng biyaya. The path of blessing. And sa blessing po na yan, makikita natin na the blessing of God has a promise. Amen po ba? Ang blessing ng ating Panginoon ay mayroong pangako. Ano ba yung pangako ng Diyos sa blessing na yan? Una, meron pong 4. Tatamasahin natin ang biyaya na lupain. Sabi po sa verse 23, palalayasin niya ang mga tao sa lugar na titirhan nyo. Hindi po ibig sabihin na pag tayo po ay nangungupahan at nangungupahan dyan, palalayasin yung mga tao sa tabi natin. No? Ang kwento po na yan ay yung paglalakbay ni Moises papunta sa promised land. Yan ang sabi kanina, ang lupain ay kasama sa pangakong biyaya ng ating Panginoon. Na pagdating nila sa promised land, magiging matagumpay ang kanilang paninirahan doon. And sa parehong chapter na yan, no, I encourage everyone na basahin niyo po yung Deuteronomy chapter 11, buo. Sa verse 9 naman, mababasa natin, dahil dito magbubunga o dahil dito mabubuhay kayo ng matagal sa lupain yung pinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno at sa kanilang magiging lahi.
ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Lahat ng iyong mga bagay na yan ay ang pagpapala ng ating Panginoon. So meaning, sabi niya doon, tatakasahin natin ang biyaya ng ating Panginoon. Yan po yung pangako ng ating Panginoon. Amen po ba? Masarap sariwain o waldasin, kumbaga, sabi ng mga millennial, masarap waldasin ang biyaya ng ating Panginoon. Masarap tamasahin ang biyaya ng ating Panginoon. Pangalawa, mananatili tayong ligtas sa lupain. Pag tayo po ay nangungupahan, ako po, nung kami po ay bagong dating pa lang dito sa Maynila, nung galing kami ng Bicol, sabi ng nanay ko, sabi namin, wala naman tayong titirhan dyan, wala na tayong kahit na sinong kilala dyan. And kami po ay nangungupahan, dyan pa sa may Broadway, sa may Riverside, yun yung muna naming bahay. Ang sabi ko ng nanay ko, pinagtanong-tanong niya muna kung safe ba yung lugar na yun. Kasi wala kaming kakilala eh. So tayo, pag nangungupahan tayo, or hindi pa tayo ng tirahan, una lang natin inaalala at iniisip ay kung ligtas tayo sa lugar na yan. So, ewan ko lang, yung ibang mga nangungupahan, kasi parang masarap sa feeling na malaman natin na tayo ay ligtas sa lugar na yan bago tayo mangupahan. Baka naman hindi tayo ligtas dyan. Baka naman maraming tarantado o maraming mag-trip sa atin. Yan yung mga tanong sa isipan natin na, and yan kasiguraduhan na yan ay kasama sa pangako ng ating Panginoon na biyayang mararamdaman. Kagaya po ng pangako na yan kina Moises, ganyan din ang pangako ng biyaya ng Diyos sa atin. Bilang isang nais magpasakop sa presensya ng Diyos ng ating Panginoon, gusto niyang manatili tayong ligtas sa lupain na yan. Bago niya tayo dalhin doon sa promised land, titiyakin niya na ligtas tayo. So malaking bagay na meron tayong hinahawakan salita na secure tayo sa lugar na yun, na safe tayo. Dahil yun nga yung pangako ng ating Panginoon. And sa pangatlo, hindi niya tayo pagkakaitan. Ito, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Ibibigay niya. Isang patunay na ang biyaya ng ating Panginoon ay para po sa ating lahat. Ngunit, kailangan natin sumunod sa Kanya. Our obedience is the key of God's blessing. Lagi niyo pong tatandaan. Sa verse 14 po ng talata ng chapter 11, masasabi niya na sa tamang panahon ay pauulanin niya sa lupain iyon at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. In verse 15, pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. Kailan ba yung tamang panahon na yun? Kailan kaya yung tamang panahon na yun? Yung biyaya na yun, kailan kaya yung tamang panahon na yun para maranasan natin? Ang tamang panahon na yun ay pag sumunod na po tayo sa ating Panginoon. Sino dito ang naka-experience ng pagkakaiba ng blessing nung tayo ay hindi pa Kristiyano at yung blessing na tayo ay Kristiyano? Meron pa ako isang kwento. Nung ako po ay nagtatrabaho pa noon sa 7-Eleven sa may Mandaluyong, sa parting banda doon, Manila rin. Malaki po talaga yung sinasahod ko. Pero parang kulang. Malaki pero parang kulang. Hindi sapat. Kahit sumasahod ka ng Manila rin, kung ang pakiramdam mo ay hindi sapat, may kulang. And nung nalipat po ako dito sa Kaita, sumasahod po ako ng 430 per day. Ouch. Laki ng pinapa. So, mula Manila rate hanggang sa 430 per day, doon sa 430 per day, naramdaman ko ng kontento. Ang isang sagot po doon ay yung nakakilala ko kay Kristo. Naniniwala ako na siya yung nagpo-provide ng pangangailangan. And gano'n din po yung gustong sabihin ng Diyos sa ating lahat. Yes, malaki yung pagkakaiba. Malaki yung pagkakaiba ng minimum rate
sa provincial rate. Pero yung may Kristo at walang Kristo sa puso, ay merong iba. Kaya panatilihin po natin na tayo ay may Kristo sa ating puso dahil hindi niya tayo pagkakaitan ng lahat ng biyaya. Pwedeng makaramdam ka na wala ka, pero maniwala po kayo sa pag-ibig. Hindi po kayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen? So palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil doon sa blessing na yun. Pang-apat, ibibigay niya ang kapayapaan at kagalakan. Bukod po sa ganap na habag at grasya ng ating Panginoon, ang walang humpay niyang pag-ibig sa atin, kasama din sa pagpapala na matatanggap natin. Galing sa Diyos ang kapayapaan at kagalakan na hinahanap natin. May nagtanong nga, no? Hindi ko matanong kung sa bahay ko ba narinig yun. Ano daw yung pagkakaiba ng joy at happiness? Ano kaya yung pagkakaiba ng joy at happiness? Kasi simplihin ko na lang, huwag na natin palalimin. Yung happiness, galing sa makamundo yun. Yung joy, kay Kristo galing. Yung kagalakan na nararamdaman natin, kay Kristo galing. Kagalakan na hindi naman tawa ka ng tawa, ha? I mean, yung kagalakan ng puso mo ba, nagagalak ka naglilingkod kay Lord, nagagalak ka nagsisimpa kay Lord, nagagalak tayo sa lahat ng bagay, nagagalak tayo na merong ginagawa ang Diyos. Yung kagalakan na hinahanap natin, na kay Lord yan natatagpuan. And yung happiness na hinahanap natin, nasa makamundong gawain natin matatagpuan. So kapayapaan at kagalakan din ang ilan sa mga bunga kapag sinunod natin ang Diyos at nananampalataya tayo sa Kanya. Nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ang ating pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? At sa pamamagitan ni Jesus, inaabot tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Nararamdaman natin yung maluwalhati niyang kapangyarihan sa bawat isa. Kaya yung kapayapaan at kagalakan niyang ipagkakaloob sa atin ay walang humpay yun. Sabi po sa Roma chapter 5 verse 1 to 3, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo. Tinatamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. In verse 3, hindi lamang yan, itinagagalak din natin ang mga kahirapang ating itinitiis dahil alam natin ito'y nagpupunga ng pagtitiyaga. Grabe, no? Sabi doon, ikagalak din natin yung paghihirap natin tinitiis. Kung tayo ay nagdaranas ng paghihirap, kailangan natin magtiis. Bakit? Kasi nagpupunga daw yan ng pagtitiyaga. But, ang yung pagtitiyaga natin na yan, o yung kahirapang tinitiis natin, ay magpupunga din yan ng kagalakan na handog na natin. At lahat ng yan, ang pagpapalang biyaya na yan, na natatanggap natin. Pagpapala po yan ng ating Panginoon. Lahat ng blessing na yan ay merong condition. Grabe naman, nakala ko ba unconditional yung pag-ibig ni Lord? Bakit may condition yung blessing niya? May bata nga ngayon, pag inutusan mo, ma. Meron mga bata ngayon na pag may kapalit ang utos mo, bibilis. Tama? No? Iutusan ka lang, ma, aking sukli, ha? Grabe, bilis, no? Sursilol pa kaya? Dapat may condition yung blessing natin. Ano ba yung mga condition na yun? 4 po. Bibigyan ko po kayo ng 4 na condition ng blessing na yun. Una, sabi nga kanina, to love and to obey and love God. Nais ng Diyos na mahalin natin siya. Kung inyong natatandaan kanina, nabanggit ko po, buong puso, lakas, isip at kaluluwa, dapat mahal natin ang ating Panginoon. Kapag sinasabi na natin, iniibig natin ng Diyos, ibig sabihin, kaya na natin sumunod sa ating Panginoon.
14 verse 21, sabi niya, He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Kapag sinusunod natin ang Diyos, sigurado tayong kilala natin siya. Ngunit kung sinasabi natin kilala natin siya, at hindi naman natin siya sinusunod, paano tayo nakakasiguradong kilala natin ang ating Panginoon? Tayo po ay nagsisinungaling. Kapag sinabi po natin kilala natin siya, tapos hindi naman natin siya sinusunod. Hindi pwedeng sabihin natin na tayo ay Kristiyano, tapos hindi naman natin siya sinusunod. Magsisinungaling lang po tayo sa katotohanan. Dahil ang katotohanan na sinasabi natin Kristiyano tayo, tapos hindi natin sinusunod, eh wala ng Kristo sa puso natin. Tayo ay tunay na nagmamahal sa Diyos kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Ayon sa nararapat, at pagkatapos ay malalaman natin na tayo ay sa Kanya. Yan po ang unang requirements ng ating Panginoon. Diba sabi kanina, yan ang pangunahing utos. To obey and love God. Pangalawa, tunay at tapat na naglilingkod. Kaya ang tanong, paano ba natin malalaman if tunay at tapat tayong naglilingkod? Paano kaya? Malalaman po natin na tapat tayong naglilingkod kung handa po tayong maglingkod. Hindi lang sa Panginoon, kundi dapat pati sa iba. Ang paglilingkod natin ay hindi lamang sa Panginoon. Kasama din po yan sa kondisyon ng blessing ng ating Panginoon ay yung maglingkod din tayo sa iba. And pinilinan tayo ni Apostol Pablo na maging matatag sa paglilingkod. Sabi niya po sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa iba, paglilingkod sa Panginoon, dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Pag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, hindi lang po si Lord yung napaglilingkod, pati po yung iba. Paano po nasabi? Pag ikaw ay nag-lead ng small group, hindi mo lang nasusunod yung utos ng ating Panginoon na magbahagi ka ng salita ng Diyos. Kundi nagbahagi ka ng salita ng Diyos kasi naglilingkod ka rin sa iba. Napakasarap po magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Napakasarap. Lagi niyo pong tandaan na wala pong nasasayang sa pagpapagal natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maglinis ng simbahan ko, dahil kasama yan sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapagdilig ng halaman, sige. Kasi patunay yan, naglilingkod tayo sa Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi lang pagtayo sa harapan, sa pulpito nito, masasabi na ikaw ay manggagawa ng ating Panginoon. Ang simpleng pagkilos para sa kaharian ng ating Panginoon ay masasabi nating paglilingkod sa ating Panginoon. Napakasarap panghawakan yung pangako ng ating Panginoon na walang nasasayang sa ating pagpapagod. Napapagod tayo. Yung mga praise and worship team na yan, napapagod yan. May mga trabaho, may mga personal na problema sa buhay. Pero isa lang po ang sigurado na hindi masasayang yung ating pagpapagal sa ating Panginoon. Pangatlo, manatiling nakakapit sa ating Diyos. Kasama po sa kondisyon ng ating Panginoon yung manatili tayong nakakapit sa Kanya. Sa pananampalataya na meron tayo. And balikan natin, yung sinabi doon sa so 1 chapter 15 verse 4, na mananatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ang biyaya po ng ating Panginoon ay magpapatuloy sa atin kung tayo ay mananatili sa Kanya. Amen po ba? Piliin natin manatili sa Diyos kahit sa anumang sitwasyon. Hindi porket umagyo, hindi na tayo magsisimba. Bagyo lang yan. Sabi nga, bagyo lang yan, Kristiyano ako.
Hindi pwedeng masira na kahit na anong gawa ng kaaway, yung gawain natin pang-espiritual. Huwag nating tulutan si Satan na kumilos sa ating buhay. Huwag natin tulutan ang isang sitwasyon na makapasok sa ating buhay na maaaring maging dahilan ng mapalayo kung mahiwalay tayo sa relasyon natin sa Diyos. Wala pong kabuluhan ng ating buhay dito sa mundo kung hihiwalay at lalayo po tayo sa ating buhay. Tandaan niyo po yan. Eh, pang-apat po, lumakad sa landas na kanyang ginagabayan. Balikan natin yung verse kanina, yung I am the way, the truth, and the life. Sabi doon, siya lang ang tanging daan ng ating kaligtasan. Yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung salvation natin sa Kanya. At sa landas ng ating buhay. Siya ang ating gabay. Kanina po, napakaganda po ng devotion ng Praise and Worship Team. Tungkol po doon sa balo. O yung byuda. Pag ikaw ay byuda, ikaw ay talaga namang panghihinaan ka ng loob. No, may time na masisira yung decision making mo sa buhay kasi mag-isa ka na lang eh. Wala ka ng direction. Pero kung iisipin po natin, kung tayo ay mananatiling na kay Kristo, lumalakad sa landas ng ating Panginoon, naniniwala tayo na gagabayan tayo ng ating Panginoon. Mahirap yung sitwasyon ng isang byuda. Pero imagine kung lumalakad siya sa landas ng ating Panginoon, may kasama siya araw-araw. Araw-araw tayo nagsisikap na lumakad sa landas patungo sa buhay na hatid ng ating Panginoon. Pero kaya nga ng sinabi, magitid ang daan patungo sa ating Panginoon. At kung minsan, mahirap na kami. Hindi po tayo perfecto. Kaya madali tayong malis sa landas ng ating Panginoon. Hindi tayo perfecto. Anytime pwede tayong magkasala. Paglabas ko pa lang ng simbahan, pwede na tayong matisod. Kaya pakaisipin po natin maigi na ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Nakasama natin ang ating Panginoon para hindi po tayo malis ng ligtas. And kung gusto natin manatili na sa makitid na lakang papunta sa buhay, dapat handa po natin baguhin ang ating pag-iisip, ugali at mga ginagawa. Sabi po, inihimok po tayo ni Apostol Pablo ng mga Kristiyano sa Corinto na patuloy na magpaakay sa tamang landas. Ganun din po tayo. Ang bayan yan ay para din po sa atin. Manatili tayo sa landas ng ating Panginoon. Dahil sa landas ng ating Panginoon, may kasama tayo gumagabay at ginagabayan na tayo. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang landas ng sumpa. Dalawa lang po ang pwedeng danasin natin. O dalawa. Anong pag-uusapan natin dyan? Anong meron? Ano ba ito? At bakit may ganon? Bakit may sumpa ka? Pwede naman wala na. Kaya kung may sumpa ay dahil ang mga tao ay sumusuway sa Diyos. Alam mo na ang tama, hindi mo pa ginagawa. Yan nga lang eh. Punta ka lang, magmotor ka lang, papuntang bayan, ang Taytay. Nakalagay dyan ang laki-laki. Kahit kaliwat kanan, makikita mo dyan, no helmet, no travel. Pero ang dami mo makikita ang mga nakamotor, walang helmet. May angkas pa, abay tende. Diba? No helmet, no travel. Makikita mo na hindi talaga nila sinusunod yung batas ng gobyerno. Yung batas pa kaya ng ating Panginoon. Kaya po may sumpa dahil ang mga tao ay sumusuway sa Diyos. Basically, ang kabaligtaran po ng pagsunod ay pagsuway. Tama. That is common. Pero paano ba natin malalaman na nasusuway na natin ang Diyos? Alam po ba natin na dalawang uri ang pagsuway natin sa Diyos? Dalawang uri na nasusuway natin ang ating Panginoon. Sinasadya at hindi sinasadya. Madalas ko itong naririnig pag tayo ay nag-pray. Lord, patawarin mo po kami sa pagkakasala na sinasadya namin at hindi sinasadya.
Ang sinasadya kong ito ay choice po natin na suwayin ng Diyos. Yun po yung sinasadya. Ito yung alam naman natin na mali, pero mas pinipili natin gawin yung mali. At yung di sinasadya, yung hindi natin alam na mali na pala, pero nagagawa natin yung mali. Madalas nasusuway natin ng Diyos sa pag-aakala. Ito madalas to. Nasusuway natin yung Diyos sa pag-aakala na kaya natin ang lahat ng bagay. Na pag-aakala na magaling pa tayo kaysa kay Lord. Na hindi na natin kailangan si Lord. Na pwede tayong mabuhay kahit wala ang ating Panginoong Jesucristo sa puso natin. Doon pa lang nagkakasalan na tayo. Mga kapatid, hindi po natin kayang mabuhay ng pagsarili lang natin. Kailangan natin si Lord. Kailangan natin yung banal niyang presensya. Nais natin malaman kung anong hinahanda niya para sa atin sa kinabukasan. Ngunit sinusuway natin ang ating Panginoon. Gusto natin malaman kung bakit hindi tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Pero kung suwayin natin si Lord, grabe. Sabi daw po ng statistic, sabi po sa pag-aaral, marami daw pong nagsisimba ngayon na Kristiyano lang paglinggo. 50 to 60% na nagsisimba daw ngayon ay Kristiyano lang paglinggo. And doon sa 50 to 60%, Kristiyano lang sila hanggang Tuesday. Biyernes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, hawak siya ng mga mundo. Kaya panatilihin po natin huwag suwayin ang ating Panginoon. Paano kung ibabanin natin ang ating hangaring malaman ang kalooban ng Diyos sa paggawa ng mga bagay na alam natin gawin? Maaari hindi natin alam ang hinaharap nating landas pagdating sa ating mga trabaho. Minsan, di natin mawari, bukas may trabaho pa ako. Baka bukas wala na tayong pinagkakakitaan. At ngunit, isa pang gusto kong sabihin ng ating Panginoon, na yung kalooban ng Diyos na tulungan tayo, ay sigurado yan. Hindi natin pwedeng questionin yan. Yan yung mga tanong na bukas, may Kristo tayo sa puso. Kahit yung bukas ay wala na tayong trabaho, sigurado tayo na bukas, meron pa rin tayong Kristo. Kasi nga, Kristiyano tayo. May mga bata ngayon na maaaring hindi nila alam kung sino yung mapapangasawa nila. Pero naniniwala ba kayo na si Lord alam na kung sino yung mapapangasawa nila? Sabi niya, kakusapin ko na si Lord na ipadala niya na. Huwag mo na kayo magpadali. Relax lang. Darating yung tamang panahon para dyan. Napapahiling-hiling yung mga kabataan, nagmamadali na sila. Relax lang. Kahit alam na ni Lord yung magiging kasiguraduhan ninyo, dinadaan niya yan sa proseso. Yung proseso na yun, hindi po tayo makakaligtas. Yung proseso na yun, talagang pagdadaanan natin. Nasa sa atin, kung gusto natin suwayin. Pero be aware, kapag sinuway natin yung Diyos ng ating Panginoon, may sumpa. Amen? May sumpa sa pagsuway natin sa ating Panginoon. Pangalawa, kaya may sumpa dahil sumusunod tayo sa ibang Diyos. Sumasamba at naglilingkod sa ibang Diyos. Ang pagsamba po sa ibang Diyos po, ito lilinawin ko lang. Hindi po yan makikita lang din na pag sumasamba tayo sa mga ribultong nakalagay dyan sa tabi-tabi. Hindi lang po iyon. Ang pagsamba sa ibang Diyos ay isang gawain na ayaw ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Masakit na katotohanan. Bawat tao ay may Diyos na pinaglilingkuran. Masakit na katotohanan na ang lahat ng tao ay merong kinikilalang Diyos, hindi lang kay si Lord. Ano ba yun? Ano ang
ibang mga prioridad na unang pinaglilingkuran ng mga tao bago ang Diyos. Maging ng mga sinasabi nilang sila ay Kristiyano na. Sa panahon po natin yan, isipin ang mga posibilidad na ito na karaniwang lahat sa ating mundo. No, unang hindi ng Diyos natin ay yung kultura at pamilya. Biktima ko na ito eh. No, dati, nakasanayan po ng aral namin na pag namatayan daw, bawal magwalis, gano'n, etc. Yan po ay isang kultura na ng ating pamilya. Kultura na lang yan, huwag natin Diyosin. Yung kultura at yung nakagulian ng ating pamilya. Pakawalan natin yan. May nagsabi pa na pag may buntis daw, bawal daw may nakatayo na tao sa may pintuan. Yung po ay mga kultura, mga pamahiin na huwag natin masyak yung Diyos. Next, eto pa. Angat ng mga tagumpay sa buhay. Hindi ko po sinasabi. No, minsan, Diyos na natin yung profession. Gusto ko maging teacher, gusto ko maging nurse. Masyado na tayo nagpapakapokus. Masyado na natin Diyos. Yan. And pag masyado natin Diyos yung profession natin, masyado na rin natin Diyos yung pera. Ang pera po ang pinakamatinding kalaban ng tao. Yes, naniniwala tayo na blessing yan ni Lord. Pero kung masyado po natin sinasabay yung pera, magkakasala po tayo. Mahihirapan tayo pag pinarusahan tayo ng ating Panginoon. Mga material na ari-arian, kasama po yan sa Diyos natin. Simpleng tanong lang, Bible or cellphone? Bible or cellphone? Pag-isip kaya natin sa umaga, yan lang. Ano kaya ang muna natin pupusan? Cellphone na may Bible? Bible o cellphone? Ako amin na to. Minsan gilitero rito. Pag-gising ko, alam, patingin nga ng cellphone ko. Kahit pikit-pikit pa yung mata mo no? Patingin nga yung cellphone ko. Diba? Mali eh. Una po natin buksan yung Biblia. Mamaya na yung cellphone na yan. Masyado na tayong nilalamon ng sistema. Yung teknolohiya na yan. Know our priority. Next, na Diyos natin yung mga libangan natin. Ayan, ML pa, sige. Mga libangan natin. Ako talaga, lesson learned sa akin yung nangyari sa akin noong 2019. Ako po, sa pagkakaalam ng marami, ako po talaga mahilig ako mag-basketball. Alam ko na, kwento ko na ito. Pero gusto ko lang pong i-emphasize kayo. Kasi kasama po ito sa mga Diyos natin, yung mga libangan natin. Ako po, mahilig ako sa basketball. Nandito na ako noon eh, nagsisimba na ako noon. Nag-uulti na nga ako noon, kung hindi ako nagkakamali, nag-uulti na ako noon. And may laro kami. No, naglalaro po ako noon ng 5-9 under. No, sa may Manila yata yun. So, sa may Mandaluyong kami naglalaro noon. So, naglalaro ako ng 5-9 under noon. And yung asawa ko, sabi niya, huwag na daw akong maglaro, magsimba na lang daw kami. Eh, syempre, mas kailangan gusto ko maglaro ng basketball eh. Kating-kating yung paa kong tumakbo sa court eh. No, tumira ng bola. Eh siya, kinakabahan na siya. Nararamdaman niya na parang may something nung araw na yun, kinakabahan siya. So, sumama siya sa akin. Sabi niya, sige, hindi na lang din ako magsisipasa sa kanila. So, nag-video siya. Habang nag-video siya, first time ako eh. Tuwa-tuwa pa ako, first time ako eh. Tatlong babaan pa lang. Nung pagtira ko, rebound ko, wala na. Nagising ako, nasa hospital na. And pagtingin ko ng video, napitik ako ng kakampi ko, kamukha ko una ulo. Nawala na ako ng malay, sinakay ako sa ambulansya, dinala ko sa... Ngayon, mandalo yung hospital ba yun? Sa may hospital sa may Ilaya. Hindi naman sa mental ha. Baka akala nyo sa mental eh. Meron doon hospital sa Mandaluyong na
nagdalan sa akin. And pagtanong sa akin ng doktor, pagising ko, kuya, ano ba nangyari? Alam niyo po, mga 1 minute wala akong naalala. Wala talaga akong naalala. Hindi ko nga kilala yung asawa ko na nasa harap ko. Mga 1 minute, gano'n, wala akong naalala. Tapos, pumigit lang ako. Tapos, pagdilat ko ulit, pagsabi sa akin ng doktor, ano ba nangyari? Ayun, naalala ko na ng basketball. Ano po ibig ko sabihin dito? Yes, libangan mo ng basketball. Pero ano ba yung unang priority? Wala po nang giniba ko yung 5'9" under league. No, kahit ngayon, marami nagte-text. Bro, laro naman na tayo, hindi ka na namin nakakalaro. Bro, may line up kami ng 5'9" under, sasali ka ba? Tinatanong ko lagi sila, anong araw ang laro niya? Sabado linggo, awag na, kayo na lang. Kasi, ang priority natin ngayon ay si Lord. Hindi na yung libangan. Kung basketball yan, lalapit at lalapit sa iya yung basketball yan. Pwede ka naman mag-basketball sa ibang araw. Ang gusto ko lang pong isipin dito, alamin muna natin kung ano ba talaga yung priority. Mag-focus ka lang sa isa. Kung gusto mo mag-basketball lang, huwag ka na mag-pastor. Kung gusto mo talagang maging lingkod lang ni Lord, ayaw kaya gumawa ng mga magmundong gawain, huwag ka na maging Kristiyano. Kung gusto mo lang manatili dyan, huwag ka na maging Kristiyano. Yun lang po yung ibig kong sabihin. Make it short po, kailangan alam natin yung priority natin. Hindi ko na po inulit yun. Yung mag-i-skip ako ng simba para sa basketball. Kasi magkano yung ginastos namin nun eh. Mahirap. Nirequired ako lang magpa-CT scan. Ito isang patunay. Nirequired ako ng doktor na magpa-CT scan. Kasi wala akong pumutok na dugo. Hindi ako napasukan. Pero tingnan nyo, naramdaman ko pa rin yung presensya ng ating Panginoon. Dahil alam kong mahal yung CT scan, sabi ko, Dok, hindi po kami magpapa-CT scan. Sabi ng doktor, sige, obserbahan mo lang yung sarili mo. Pag uwi mo ng bahay, huwag ka agad matulog, gumising ka lang, tapos kung sumakit ang ulo, magpa-CT scan ka lang. After nun, di naman po sumakit. Ibig sabihin, grasya pa rin ang ating Panginoon na hindi kami gumastos. Kasi 10,000 mahigit ng CT scan. Kaya, minsan, kahit sumusuway na tayo kay Lord, nandiyan pa rin yung pagpapala natin. Pero huwag natin masyadong abusuhin. Isa lang ibig sabihin nun, huwag natin masyadong i-Diyos yung kapangyarihan, katanyagan, at reputasyon. Ngayon, ano naman ang naghihintay sa ating pagsuway? Pag sinusuway po natin ang ating Panginoon, hindi talagang may sumpa. Dalawang bagay po. Dalawa lang, wag muna natin masyadong pahabain. Una, ang puot ng Panginoon ay nag-aalam. Grabe naman yung pastor, nagagalit ba ang Diyos? Tingin nyo, nagagalit ba ang Diyos? Sabi nila, hindi ka na pwedeng magalit, pastor ka na. Hindi ka pwedeng magalit, Kristiyano ka. Si Lord nga nagagalit, ikaw pa kaya? Tama? Si Lord nga nagagalit tayo pa kaya? Si Lord po, matindi magalit. At pag nagalit po si Lord, hindi po natin magugusto. Naniniwala ako na nagagalit ang Diyos. At kung hindi po tayo aware sa sinasabing galit ng Diyos, nakakatakot po. Magalit ang Diyos. Minsan ito yung iniisip ng tao sa mga nangyayaring trahedya sa buhay natin. Inaakala natin na galit ang Diyos. Dati po, madalas ako ma-aksidente sa motor. Siguro hindi ko na mabilang sa 10 daliri ko. Sabi nga ng asawa ko disgrasyado ka talaga. Disgrasyado ka talaga. Kahit nga ba yung daladala ko naka-aksidente ako Yung tahi ko po dito sa tenga, resulta yan ng pagka-aksidente ko sa bike. Minsan, yung trahedyang nangyayari sa atin, inaakala natin na galit ang Diyos. Pwede natin isipin. Ngayon, kung kayo po ang tatanungin, ang mga trahedya ka sa buhay ng isang tao, ay resulta ng galit ng Diyos? Yes.
Dahil ang mga trahedya sa buhay natin ay resulta ng pagsuway natin sa Diyos. Kung ikaw ay hirap na hirap sa buhay, tanongin mo yung sarili natin. Baka sinusuway natin ng Diyos. Ako po, pag nakakagawa ako ng kasalanan ngayon, nasisira yung motor ko. Pag gumagawa akong kasalanan, nasisira yung motor ko eh. Ibig sabihin, sinusuway ko yung ating Panginoon. Meron siyang gustong mangyari. Meron siyang gustong ipahiwatig. Na oops, medyo napakasobra kaya bata. Kailangan mo para saan? Kung ikaw ay hirap na hirap ngayon, financially po, kung hirap na hirap po tayo, tanungin natin yung ating mga sarili. Baka naman tikong yung ating kamay sa pagbibigay. Ako po naniniwala na kung paano tayo nagbibigay sa Diyos, sa ating kapwa, ganun din yung pagmamahalan tatanggap natin. Kaya kung tayo po ay hirap na hirap financial, ask yourself. Walang masamang tanongin yung sarili. Baka may ako balik. Baka hindi ako nakakapagbigay sa ating Panginoon. Baka mas penginoon na lang ako. No? Baka puro tayo hindi sa Panginoon. Tapos hindi tayo marunong magbigay. Ito po ang nakasulat sa mga awit, chapter 7, verse 11. Ang Diyos ay matuwid na hukong at nagpaparusa sa masama araw-araw. Grabe, no? Grabe pala magparusa si Lord sa masama araw-araw. Hindi natin mapugustuhan. Ito po ay nakapakita kung gaano kagalit ang Diyos. Grabe, araw-araw. Bakit kaya? Bakit kaya araw-araw? Dahil po siya ay matuwid na hukom. Ang trabaho po ng hukom ay maglapat ng parusa sa taong nagkasala. Hindi siya nakukuha sa paghingi ng hawak sapagkat siya'y matuwid. Tandaan niyo po tayo po ay pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Given niya. Pero hindi po tayo makakaligtas sa parusa buhat ng ating kasalanan. Hindi po tayo makakaligtas. Kaya araw-araw piliin po natin na maging anak ng ating Panginoon. Dahil yung galit niya, araw-araw natin mararamdaman kung susuwayin natin ang ating Panginoon. Next, ang nag-aantay sa ating pagsuway sa Diyos, matutuyo ang ating lupain, pati ang bunga nito. Ang pagpapala ay mawawala. Natural, pag meron tayong sinusuway na sa Diyos, hindi natin mararamdaman yung blessing na. Hindi natin mararamdaman yung pagpapala. Kapalit ng ating pagsuway, ang blessing ng ating Panginoon ay hindi ko natin mararanasan. Binanggit ko na ito kanina, ang bungang tinutukay dito, ang biyaya na makakamtan natin. Kaya sa Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 20 po mababasa natin dyan yung sumpa sa pagsuway. At pinaka-highlights niya na makikita natin sa verse 16 and 17. Ano sabi doon? Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbangan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain na pumula noon. Kaya ang mga sisidlan natin ay nauubusan pag mas pinipili natin maging pasaway sa ating Diyos. Mahirap maubusan ng pagpapala. Tama. Mahirap. Pero mahirap isipin na kaya tayo nauubusan ng pagpapala ay dahil din naman sa atin. Tayo din naman mismo yung may kasalanan. Isipin po muna natin maigi bago tayo sumuway sa ating Panginoon. Kung handa tayo mawalan ng pagpapala ng ating Panginoon, go! Magpasaway tayo sa ating Panginoon. So mga kapatid, sa ating conclusion, the blessing is conditional and the course is a choice. Nasa atin kung anong pasuunahin natin. Mahalagang sundin natin ang ating Panginoon. O yung sundin natin yung kaaway. Paano ba natin malalaman kung nasusunod natin ang Diyos? Iniibig natin siya ng tapat, sinusundan ang kanyang landas, nananatili tayo sa kanya, at nalaman natin na pag sinunod natin ang Diyos, nandyan ang landas
ng biyaya. The blessing of God as promised. Ano-ano nga yung pangako ng Diyos sa atin? Tatamasahin ng biyaya na lupain, mananatili tayo ligtas sa lupain, at hindi nga tayo pagkakaitan at mamuli, ibibigay niya ang kapayapaan at kagalakan. Yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. And ngunit binibigyan niya tayo ng kondisyon. Kahit alam natin na ang conditional, yung pag-ibig ng Diyos, ang blessing, may condition. May conditional blessing. Ano-ano nga yun? Una, mahalaga na we obey and love our God. Mahal ba natin ang Diyos? Dapat mahal natin ang Diyos. Sinusunod ba natin ang Diyos? Dapat manatilihin natin sinusunod ang Diyos. Next, dapat tayo ay tunay na tapat at naglilingkod sa ating Panginoon. Meron pa pong bakanting araw para sa paglilinis ng church. Baka gusto niyo po. Youth, Thursday kayo ha, huwag yung kalilimutan. And praise and worship team, mamaya po tayo. Ano pong ibig ko sabihin? Masayang maglingkod sa ating Panginoon. And kasama sa mga gantong gawain, ang patunay na naglilingkod tayo sa Panginoon. Dapat naglilingkod tayo ng tapat, buong puso, at kasama din ang manatiling nakakapit sa ating Diyos. Mga kapatid, walang bibitaw. Bawal sumuko. Bawal sumuko. Pwede mapagod and magpahinga. Pero bawal bumitaw sa ating Panginoon. Bawal sumuko. Bawal lumayo sa presensya ng ating Diyos. And lastly, dapat marunong tayo o dapat nananatili tayong lumalakad sa landas na kanyang ginagabayan. Para na sa ganoon, hindi natin maranasan ang landas ng sumpa. Huwag natin pilitin maranasan yung landas ng sumpa. Baka hindi tayo makaahon. Baka hindi tayo makaahon. Bakit nga may landas na sumpa? Dahil ng mga tao ay sumusuway sa Diyos. Bukod sa pagsuway, marami rin silang Diyos na sinasamba. Doon sila nagsisilbi o naglilingkod. Sabi ko nga, know our priority. Isipin mo na natin. Baka isipin natin mga kapatid na may nag-aantay sa ating pagsuway. Pero, meron din nag-aantay sa ating pagsuway. Pagpapala ang nag-aantay sa ating pagsuway. So mga kapatid, nasa atin kung ano yung ating unahin. Blessing ba? O sumpa? Pagpapala o parusa? Hindi pwedeng magkasama yan. Mamimili at mamimili talaga tayo. Nawa po ang mensahe ng ating Panginoon ay tumatak sa ating mga puso at isipan bawat isa po sa atin. Namnamin natin yung mga dahilan kung bakit may blessing. Namnamin din natin kung bakit may sumpa para hindi tayo mag-isod. I am the way, the truth, and the life ang pangako ng ating Panginoon. I am a statement na binigay sa atin para alam natin kung paano tayo magalang. God bless everyone and isang kapagpalang umaga po. Muli. Salamat.